everyone. So, ang video na to, ang topic natin is about sa electricity diri sa Cebu City. So, today, naputulan kami kasi abutan kami ng due date. So, hindi kami nakabayad. In short, is hindi nakabayad. Pero sana, bago sila nagputol, no, kumatok sila sa pintuan na puputulan kami. So, at least may chance pa kaming makabayad. So, sabi na natin may mali din kami. Pero may mali din kayo, taga Bicol. Dapat, pumunta ka sa bahay. Sasabihin nyo, oy, puputulan ko kayo. So, ganyan nga. Sabi ko, dapat makarakara din kami bayad. So, anong nangyari? Pinutulan nila. Pumunta kami sa sa Bicol. Pero nagbayad na kami ng online. Sa online payment, ang bill namin is 18K. So, pagbayad namin sa online payment, naging 9,000 plus. Okay? Tapos ngayon, pag abot doon, sabi sa amin, may babayaran pa kaming sa reconnection. Alam nyo how much the reconnection pay? 7,588. Mauna ang reconnection pay. Sabi namin, pwede bang letter na kami mabayad? So, binigyan kami ng time. So, babayaran namin siya August 18 before ng bill nila ulit ng August 20. So, ang point dito is, bakit napakamahal ng charge nila? Kasi kinalculate nila yung billing na good for 1 year, man siguro yun. So, kaya merong babayaran ng 7,000. Pero sabi nila, refundable daw to. Kung in case, kasi sabi ko sa kanila, paano yan, renter lang kami. So, dapat di kami mag-shoulder niyan. Kung ang owner nagpirma ng agreement sa inyo na ganyan, so dapat, ang mangyari niyan, nagpapaupahan siya, di ba? Dapat, sabi natin, half sa renter, half sa kanila. Kasi sila ang owner hindi kami. So, hindi kami nakasign doon. Labas kami sa inyong agreement. So, ngayon, sabi naman nila dito, refundable daw. Kung in case daw na kailangan pa namin kausapin ang owner sa ito na ibabayaran namin yung 18. So, ang point dito is, bakit napakalaki ng 7,588 para sa reconnection? Kasi sabi nyo, dahil na disconnection nga, tapos kinalculate nyo, sobrang mahal naman ng 7,000. Ang miral ko nga naputulan din kami dati sa parents ko. Wala namang bayad sa reconnection, nagbayad ka lang sa, ikaw lang magbayad ng kusa sa sa magkakabit, bibigyan ba ng tip. Ganon din sa Tagum, din sila, private company ng kuryente sa Tagum. Wala rin silang bayad sa reconnection. Ikaw lang din ang magbibigay kung gusto mo bigyan ng tip yung magkakabit ulit ng kuryente mo, reconnection. Pero dito, kakaiba. Hindi nila i-reconnect yung kuryente mo. Pero kasi nga may agreement. So, ayan. Pinapirma kami. So, kailangan bayaran namin yung 18. So, napakamahal naman. Ang overcharge naman kayo. Habi ko. Nagtataka ako dito sa sa Cebu. Lahat dito napaka parang scam na. Nangyari yung doktor na pinuntahan ko sa yung sa OB. So out na yun. Scam din yun. Tapos ngayon ang kurente, scam din. 'Di ba? Hindi naman yata makatwiran yung ganyan. Paano na lang pala yung mga may hirap din? Ganon din gagawin nyo. Tapos magkano ang bill na putulan. Tapos sasabihin nyo may babayaran ka pa kasi pa sa reconnection. Ganto-ganto. Overcharge kayo. Dapat hindi ganon. Tignan nyo guys Ayan clear ng 7,000. Diba? Sobrang sobrang mahal, sobrang ang laki ng charge. Tapos sasabihin nyo pa yan, refundable. Kung refundable, dapat hindi ganun kalaki i-charge nyo sa consumer nyo. Tapos kasalanan din nyo rin. May kasalanan kami kasi late kami magbayad. Pero dapat yung magpuputo, pumunta dito, binigyan kami ng chance. Hindi tayo aabot na ito, bibigyan nyo pa kami ng ng overcharge sa kurente. Ano yung kurente nyo? Ginto? Ganun kalaki ng charge ninyo? Ay, Biko.